dito talaga mga kalahi, no? Itong mga pangyayari sa atin ay ginawang yung lindol sa Bugo, lindol naman sa Davao kahapon lang, ginawang pamulitika sa iba, no? Lalo na sa mga taong ang hangad ay posisyon, no? Hindi talaga pinalampas ang pangyayari sa Davao Oriental at saka dito po sa Cebu, dyan po sa Cebu, Southern Cebu. Yeah. Tapos ginawang ginawa talagang pamulitika sa ibang mga ibang mga politiko, no? Kaya kailangan po natin na makaunawa, no, sa kanilang pong mga strategy, yung mga strategiya, no, sa kanilang pong pamumulitika, no? Kaya mga kalahi, no, dapat sana magkaisa ang bawat Pilipino na tumulong, no? Mayroon namang iba dyan na mga partido, no, mga grupo sa mga ibang partido na walang ibang ginagawa kundi mag-criticize, no, mapanlait, mapanuya sa ating gobyerno, no? Walang parang walang, napakasama talaga hangarin, walang ibang ginagawa, no? Sabi pabagsakin ang gobyerno. Ayan. Ari mo to. Pabagsakin ang gobyerno. Mayroon na naman silang mga naka-schedule na rally ngayong Pitsa 12. Paano ninyo ganapin ang plano ninyo pagpatalsik sa presidente? Paano ninyo gawin yun na yung Davao na yan niyanig ng napakalakas na lindol, no? Kaya mismo na ang atin pong panahon, no, ayaw makipagsundo sa inyo. Hindi talaga sang-ayon ang panahon, hindi talaga sang-ayon ang weather, kaya nagkaroon ng malakas na lindol sa mga plano ng mga politiko, no? Nais talaga nilang guluhin ang gobyerno. Hindi ba ninyo naisip, napakabait sa ating presidente? Siya na nga mismo ang nagbutiyag, no? Ibinunyag niya ang katiwalian ng kasamahan niyang mga politiko. Tapos ganyan kayo umasta, no? Pinagbantaan ang presidente, pinagbantaan, walang respeto, walang galang, no? Walang galang. Kaya ang nangyari sa ating bansa, lalo tayong nalubog sa utang dahil hanap ang ating presidente paano lutasin ang mga problemang nangyari sa ating bansa. Kaya walang ibang ginagawa itong mga politikong greedy, yung matakaw sa posisyon, matakaw sa pira dahil pangnanakaw ang iniisip. Itong mga magnanakaw, sila talaga ang ayaw talaga nilang yung mga magnanakaw, ayaw talaga nilang maibisto ang katiwalian ng mga politiko. Sila po'y umayaw, maraming mga politikong umayaw sa mga investigasyon, mayroong pambor-pambor, no, mga palusot. Ayan, mga kalahi, kailangang maunawaan natin ang sitwasyon ng ating bansa. Kaya mga kalahi, no, huwag ninyong kalimutan mga kalahi, no, bago po tayo magpatuloy na mag-subscribe po kayo sa Kalahi Saban Vlog, no, dahil si Kalahing Saban Vlog ay umaasta bilang isang taong mapanuri at isang taong may respeto, may galang sa gobyerno. Pag ayaw ninyong igalang ang gobyerno, no? Pag ayaw ninyong igalang ang gobyerno, hindi kayo magkalayo
sa mga taong rebelde, no? No, at saka talagang hindi ninyo ginagalang ang Diyos, dahil ang lahat ng mga namuno o leader sa mga bansa, ayan, kalooban ng Diyos ayon po sa banal na kasulatan kung Biblia sa Roma 13:1 hanggang 6. Makikita natin dyan na ang gobyerno pala halal ng Diyos, kalooban pa pala ng Diyos, kaya kailangan ng bawat isa ay pasakop, no, na masunurin po tayo. No, kaya ang ibang ginagawa itong mga grupo ng mga politiko, walang ibang ginagawa kundi panlait, panunuya, magbigay ng mga mensahe para guluhin ang ating gobyerno, no? Dapat may respeto ang bawat isa, mga Pilipino, lalo na ang ating buong bansang Pilipinas nakaranas ng maraming mga kalamidad, mga disasters, typhoons, mga earthquakes. Yun ang nangyari ngayon. Huwag masyadong palalo, huwag masyadong pamulitika, at huwag masyadong masamang hangarin. Kailangan na magkaroon kayo ng takot ng Diyos, at kailangan din na kayo po'y gumalang, igalang ninyo ang ating presidente at ang mga kasamahan na tapat na nagserbisyo sa ating bansang Pilipinas. Kaya mga kalahi, kailangan talaga, no? Ito po si Kalahing Saban Vlog, no? At huwag ninyong kalimutan na pag-subscribe, kung maaari mag-likes kayo, like sa atin pong video, share, comments. Kaya mga kalahi, dito na lang tayo. Good morning sa inyong lahat. God bless.